Mga kababayan, eto na ang katotohanan. Confirm, nireject po ng ICC, pre-trial chamber, ang interim release ni Duterte. Mga kababayan, ito po. I would like to thank Ito po ha, pakinggan ninyo. Chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Patay! I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registered staff for their valuable assistance today in holding this hearing. Ah, The hearing is adjourned. Patay! All rise. All rise. Lahat daw all rise. Oh, kita nyo mga kababayan, walang gilit. Walang gilit. Bakit ako magigilit? Actually, ito mga kababayan, ito po yung ating reaksyonan. No, hindi ko na po dito i-play yung mga binabasa nung naturang abogado, mga kababayan. Kasi bakit? I-summarize ko na lang po para sa ating lahat. Kasi alam ko may mga DDS na nanonood sa akin, hindi nila naiintindihan kasi nga English yun. Alam naman natin na mga DDS mabubo yan. Hindi nila naiintindihan yun. Alam nyo, doon pa lang sa pangalawang paragraph pa lang na binasa nung abogado, mga kababayan, ang nakalagay doon, ang rason kung bakit nila nire-reject. Si Kaufman laging failed, laging laging palya mag-present ng evidence, laging palya si Kaufman. Walang mga naipakitang ebidensya laban sa mga inakusa kay Digong doon sa mismong hukom. Ang hukom naglabas ng ebidensya na ito pinatay ni Digong. Walang sagot si Kaufman. Kasi nga, bakit mga kababayan? Tinanong na ni Hanilit yan noon. Ano ang isasagot mo sa isang tao na ever since hindi mo naman kilala? Hindi ka ba pupunta ng Pilipinas mag-gather ng information para may isagot ka dyan? Wala daw si Kaufman sagot kay Hanilit. No? Sinabi ni Hanilit yan. So doon pa lang mga unang nilabas, merong 80 plus na pinatay. Walang sagot si Kaufman. Failed to represent ng evidence para panglaban. Pangalawa mga kababayan, dahil sa mga bobo at mga mapanirang supporter ni Digong, dahilan na i-deny or ni-reject ng ICC. Pangatlo, dahil sa mga statement na binitawan nila Sara Duterte sa mga anak ni Digong na mga masasakit na salita na naiparating sa kanila, naku po mga kababayan, at napapanood ng ICC yung mga ginawa nila. Yung pambabastos nila sa harapan ng ICC, yung pagsisigaw-sigaw nila doon na mga bring him home, mga mali kayo, mga demonyo kayo, mga funded kayo, bayad kayo. Yun ang isa sa rason mga kababayan. Doon pa lang sa una, mga kababayan. Pangatlo, or pang-apat, ito ang rason. Si Digong hindi pinapaniwalaan ng ICC na hindi ito fit to stand trial. Kasi bakit? According daw sa mga sinasabi ng anak ni Digong na okay naman daw siya. According daw sa mga nakikita nila sa mga vlogger patungkol kay Digong, he's okay. He's so energetic. He's so thick and bone, but he's okay. Mismo nanggaling sa pamilya na ni Digong na nagsabing okay naman daw. At kung hindi man daw fit si Digong to stand trial, bakit nakapag-advise pa? Yun po yun mga kababayan, ang mga rason. At pangalawa, dahil sa mga statement ni Sara. At dahil sa mga sinasabi kasi nilang kinidnap, diba? Yan yung rason, mga kababayan. At ito pa, panglima. Si Digong daw kahit nakakulong, grabe ang kanyang pagiging ma-impluwensya. Biruin nyo, ginawa ng 15 na senador. Automatic daw ura-urada na kagawa agad ng resolusyon para i-house arrest si Digong. So, ibig lang sabihin, si Digong kahit nakakulong, ma-impluwensya pa rin. Kaya, napakadelikado na si Digong ay palabasin sa kulungan kasi ma-impluwensya siya kahit wala na siya sa power. At ito pa, ang pinaka hindi ko makalimutan. Nangako daw si Digong na kapag siya ang nanalo bilang mayor ng Davao, itutuloy daw niya ang war on drugs. Ayan na nga, mga kababayan. Yun po yun ang katanungan natin na
Totoo ba? Yes. 'Di ba? Mga kababayan, alam nyo na. Alam nyo na ang kasagutan. Kung bakit sinabi doon mismo. Pwede naman natin, kung gusto nyo, basahin natin ay, parinig natin ulit. Ang problema lang mga kababayan, medyo mahaba-haba eh. Siguro mga 30 minutes yata niyang binabasa yun eh. 'Di ba? Doon yung part na mabigat. Kasi Ma'am Maria Pipalisok, ang sabi kasi, Ma'am Ana Estrabon, hello po. Ang sabi kasi doon sa abogada na nagbasa, nangako daw kasi si Digong na kapag siya ang naging mayor, no, itutuloy daw niya. Goodbye na lang daw lahat. Nanalo nga siyang mayor. Ito pa, pangalawa mga kababayan, yung tanong. Mayor pa nga ba si Digong? Hindi naman siya nakapag-take out. So wala nang saysay yung pagiging mayor ni Digong. So ang magiging mayor ngayon, kasalukuyan, ay yung anak niyang si Baste. So, yan nga, mga kababayan, mga DDS, isa lang masasabi ko, iyakan na tayo ngayon. Iyakan na tayo ngayon. Parang ang gagawin nito ng mga DDS, maghanda na lang kayo. Alam nyo, kapag namatay si Digong at iuwi sa Pilipinas, bulaklak na lang ihatid ninyo. Tigilan nyo na yung kakarali ninyo. Wala. Dahil dyan, na-deny ang interim release ni Digong, November 30 na naman yan. November 30 na naman yan. Doon, ito, mga kababayan. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag mong subukan, maaaresto ka. Nako, gusto kong klaruhin mga kababayan. Ulitin po natin. Sa mga hindi po nakakaalam at sa mga bagong dating pa lang, mga kababayan, ang interim release ni Digong is... I would like to thank ito po mga kababayan. in relation to that the Pretorial Chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Ayan. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. Patay. So yun po yun, mga kababayan. Klarong-klaro, rejected. 3 times rejected. Mga DDS, isa lang masasabi ko sa inyo. Bakit ako mahihiya? Yung lolo nila, mamamatay. Bring her own. Bring him own. Bring his own. Yan dapat yun. Ulitin ko mga kababayan. Bring him home ang sigaw nila. Ako ang sigaw ko. Bring his own. Tama ba mga kababayan? Bring his own. Yun ba yun? Bring his own. Mga DDS, yun na ang isigaw ninyo sa sunod. Bring his own. Alam niyo ibig sabihin ng own? Bring his own. Yun po yun. Earn. Earn ba? Earn? Sige. Bring his earn. Mga kababayan. Yun na ang isigaw ninyo mga DDS. Bring his earn. Yun na yun. Huwag na yung bring him home. Bring his earn na lang. Ganon. Bakit ako aasa? Alam nyo, sa totoo lang, tama nga si Maharlika. Tama si Maharlika. Palitan nyo na si Koopman. Wala, mga kababayan. Paldong-paldo. Paldong-paldo si Koopman. Bring his earn, mga kababayan. Kaya mga kababayan, alam ko ang sunod na agenda ng mga DDS. Ito na, November 30. Naku po, November 30 yan, mga kababayan, yung agenda ang gagawin nila. Dahil dyan, hindi si Digong inaprubahan ang interim release, babawi sila sa November 30 rally.